Gusto ko pong i-shout out ang ating po mga bagong subscribers and followers. Ganun na rin po ang mga old-timers na andyan pa rin, sticking around, supporting our small YouTube channel. Yan. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ay tungkol po still about the Dutertes dahil ito po ang mainit ngayon. Pwede pong lumabas dahil may mga ugong-ugong na mapapadali ang pagkaka-issue ng warrant of arrest kay Duterte dahil nga po sa kanyang mga challenge at ang kanyang pagsabi na ano yung narinig natin na hurry up, para po bang sinasabi niyang bilisan nyo. So, very defiant. Defiant po siya sa ICC at hindi po natin alam kung dahil nga po sa yabang niya. According to Attorney Conti, yung pong counterpart ng ICC sa Pilipinas, ay posible pong mapabilis ang pagkaka-serve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Digong. Yan. Gusto ko pong i-focus ang aking maikling talakayan sa estilo po ng leadership ng Duterte. Estilo po ng leadership ni Digong as president, mayor. Ganun na rin po, nakikita po natin yan sa kanyang mga anak. Sigurado po na kung ano po ang nakikita ng mga bata sa kanilang magulang, ay napakalaking impluensya po yan. So, maaari pong gayahin po nila yan. Kaya kitang-kita po yung anak niya, lalo na po yung babae. Nako, manang-mana po sa tatay yan. Yung mga style po niya, mga reaksyon, nambugbog pa nga ng sheriff. Ano po yan? Nakuha niya po yan sa kanyang tatay. Siguradong tatay niya po ang kanyang idolo. Kaya, yan, ang estilo po nila, pag-usapan po natin. Ang isa po nakikita natin dyan sa estilo nila. Kapangyarihan, pera ng bayan, ginagamit po nila para po mag-bribe. Yan po ang nakikita po natin. Meron po silang style na nagbibigay po ng mga envelopes. Nakita naman po natin yan sa DepEd. At meron nga pong umamin. Hindi lang po pala iisa. Siguro po takot po yung karamihan. Meron po yung isa, dalawa na umamin na sila po ay tumatanggap ng pera na naka-envelope na po kay Vice President. So ito po ay isang ebidensya. Masasabi po nating isang halimbawa na kung saan pwede po nilang i-bribe o suhulan ng isang tao para po makuha nila ang kanilang gusto. Yan ang maliwanag dyan. Gagamitan po nila ng pera. Of course, pera yan ng taong bayan. Hindi po nila pera na galing po, that came from their pocket. Hindi po, galing po yan sa gobyerno, sa kaban ng bayan. Ginagamitan po nila ng pera ng bayan para po impluwensyahan ng isang tao. Yan. Ano pa ang halimbawa nito? Yung pong claim ni Colonel Ruina Garma na meron pong reward system. Pareho din po yun. Pera, reward system. Piniperahan po nila. Piniperahan po nila yung mga tao, mga key personalities na meron pong mga major roles para po gumawa sila ng bagay na susundin ang kanilang kagustuhan. Brina-bribe nila. Yan po ang nakikita nating style po nila. Yan ang pagbibigay ng envelopes, which is equivalent na rin po ito sa panunuhol. Yan. Ano pa kaya? Ano pa kayang mga nakikita? Alam niyo po, dahil po sa Quadcom hearing, sa aking pong panunood sa mga hearing sa Senate, even to the lower house, kaya ko po nalalaman itong mga style nila dahil nga po sumisingaw na po. Sumingaw na po ang dating kanilang pinoprotektahan, ang kanilang mga sikreto nung
natapos ang kanyang termino si former President Digong at noon pong nagkaaway yung unit team, dun lumabas ang singaw. Kaya ngayon, naaamoy na natin, alam na po natin ang nangyari. Kaya kung minsan, maganda rin po yung nangyari sa pag-aaway ng unit team dahil nalaman po natin ng kanilang mga baho. Okay, next po na gusto ko pong pag-usapan natin aside from style nilang pagbabribe ng mga tao, pagbibigay ng mga envelopes, ay yung pong appointments of officials, government officials. Nakikita ko po dito na inabuso ni dating Pangulong Digong itong party po na ito, itong pribilehyo, itong privilege na ibinigay sa presidente ng Pilipinas. Maliwanag po yan. Dahil po dito, nakita ko po na talagang meron po silang planong gumawa ng hindi maganda sa bayan. At kanila pong inanticipate para po wala pong, sabihin na natin, wala pong mag-squeal, para wala pong kakaso laban sa kanila. Kaya ito, inappoint po niya. Ang dami po niyang inappoint ng mga taong malapit sa kanya or kakilala niya or dati niyang classmate sa university. Yan po, or mga taga Davao. Yan po ang maliwanag, nakita natin. Napansin niyo po ba yun? Para po sa akin, ito ay pag-aabuso sa kapangyarihan ng isang Pangulo. Hindi po dapat ganun. Sobra naman. Talagang inappoint po niya yung kanyang mga kaibigan or ka-close, mga kababayan sa Davao City para kahit gumawa po sila ng hindi maganda or hindi tama, labag sa batas, ay meron pong mga taong kumbaga magko-cover up sa kanila, pro-protekta sa kanila, hindi po magsasalita laban sa kanila. Magbibigay po tayo ng halimbawa. Okay? Number 1, na key position na inappoint niya, na I think taga Davao yata ito, or kaibigan, I'm not really sure. Ito pong si Ombudsman Martires. Napaka-key po yan na posisyon dahil ang kanyang tinututukan ay yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kung ang mga nasasakdal ay nasa gobyerno o opisyal ng gobyerno, yan, under po yan, jurisdiction ni Ombudsman Martires. So yan, pinaupo, ini-appoint ni Digong Duterte. At ang mahirap po niyan, hindi po basta-basta matatanggal ang ombudsman. Balita po natin, according to Senator Trillanes, nag-file po siya ng kaso sa mga Duterte, Bongo, and allies. At hanggang ngayon wala pa rin. So ibig pong sabihin, iniipit niya, hindi niya po yan trinatrabaho. Dahil, of course, kadikit niya. Yung ang former president, kakilala niya, malapit siya kay Senator Bongo. So ganun po yun. So isang halimbawa lang po yun. Yung pag-appoint ni President Digong sa ombudsman. At alam niyo po, ang dami po. Pwede niya pong i-appoint ang ombudsman sa Sandigan Bayan, yung mga judges dyan. Sa COMELEC, hawak din po yan ng Pangulo. At alam po natin na marami din mga taga Davao ang inappoint sa COMELEC, mga commissioners. At ito po ay hindi fair. Ito po ay pag-aabuso sa kapangyarihan. Pinili niya po lahat ang mga taga Davao at mga kakilala niya, kanyang mga classmates sa law school, etc., etc. At hindi lang po yan. I think meron din po siyang power sa Supreme Court. Pwede po siyang mag-appoint sa Associate Justice sa Supreme Court. Kaya napakalawak po ng control, napakalawak po ng impluwensya ang Pangulo. Pero ang hindi po natin nagustuhan dyan ay ito, inabuso niya
ang appointing power na to. Wala, hindi na niya po tinignan yung competence ng isang tao, hindi na po niya tinignan yung mga records ng isang tao. Basta kung sino po yung mga gusto niya, kadikit niya, kung sino po yung mga classmates niya, yun. Dahil ang mga tao po na ito, sila po ay pro-protekta sa kanya. Kahit sabihin na natin may magkaso sa kanya or magkaso sa kanyang kapamilya or kaibigan, hawak po nila. Yan ang maliwanag. Kaya mautak din. Mautak, pero mautak sa kalukuhan. Inisip niya, inanticipate niya na someday or baka may panahon na kakasuhan sila or yung kanilang alay. Kaya, yun, hawak nila, kumbaga, nasa sa kanila lahat ang flesh, ang karne. Iniwan nila ang buto sa taong bayan. Kadikit niya, kontrolado niya sa Supreme Court, kontrolado niya sa Ombudsman, sa COMELEC, dahil yung mga commissioners, kontrolado niya lahat. Kung pwede silang mandaya, pwede dahil majority of itong mga commissioners na to ay mga inappoint niya. Kaya mga kababayan, maliwanag po dito na talagang ginawa po niya ito or ginawa nila ito. Anticipating or in anticipation na kung, something went wrong na sila po ay malalagay sa alanganin, itong mga tao po na ito ay hindi kakanta. Ang mga tao po na ito, mga government officials na ito ay papabor sa kanila or sa kanya. Yan. Hindi lang po yan. Even po sa PNP, nakita po natin yan. Sa PNP, Chief of Police, karamihan po sa mga naging Chief of Police na ipinaupo niya, ini-appoint niya, ay mga taga Davao, marami po sa kanila. Yung mga major positions in the government, taga Davao or mga kakilala. Dahil pag leche-leche, of course, ang mga tao po na ito ay papabor sa kanya, papabor sa kanilang pamilya. Hindi po kokontra ang mga taong ito. Yan, napakaliwanag po. Sila Bato de la Rosa, sila Danao at iba pa. Marami po sa kanila, most of them na umupong Chief of Police ay mga kadikit, mga Dabawenyo. Yan, ang nakikita po natin dyan. So, maliwanag po mga kababayan na inabuso nila ang kanyang appointing power. Sana, ulitin ko, sana ang Kongreso in aid of legislation magkaroon po ng investigation or hearing in the future na dapat pag-usapan, i-review, i-reconsider itong appointing power ng Pangulo. I'm not a lawyer. Hindi ko po alam kung sinong dapat in charge dito, pero I think it's the Congress. Dapat sila po ang gumawa ng batas to check ito pong appointing power ng Pangulo. Dapat maglagay po sila ng provision dyan na bawal na yung kagaya po ng ginawa ng dating Pangulong Digong na halos lahat sa kanya na. Galing sa Davao, mga kaibigan niya. You know what? Ito pong ginawa niya ay pwede po siyang maging isang diktador dahil hawak niya po ang lahat ng mga matataas, high-ranking or key positions in the government. Yan po ang nakita natin dyan. You know mga kababayan, kahit hindi niya man po openly declared na siya isang diktador kagaya po ni former President Marcos, ito pong si Digong Duterte para po sa akin. Siya po ay isang silent dictator. Yan. Para po sa akin, he is a silent dictator until now. Diktador pa rin. Pumunta man siya sa Senado, sa Kongreso, abay, kala mo kung siya po ang siya po ang kumukontrol sa hearing, sa takbo ng hearing. Diktador po talaga. Hindi man dineclare openly,
na siya po ay isang diktador, pero yung kanya pong mga pinaggagawa, kinasuhan, pinakulong si former Senator Leila de Lima, pinapatay, ang mga aligasyon na-involve po siya sa pagpapapatay ng mga tao, etc., etc. Ito po ay isang halimbawa ng pagiging diktador. Ano pa po aside from envelopes, aside from pag-a-abuse sa appointing power ng Pangulo, next, ang style pa po nila ay yung tinatawag nilang coercion. Yan po ang pag-employ o paggamit ng puwersa at may maring threats, pananakot. Yan. So ano po ang mga pwede nilang i-coerce dito? Halimbawa po na pwede nilang i-coerce ay ang COA. Napakalalaki po ang mga confidential funds ni Mayor Sara Duterte when her father was a president. At of course, hindi po sila makakaangal yung COA na yan. Pwede nilang takutin, i-coerce para hindi na po magsalita. Kaya marami po sa mga government agencies ang takot sa kanila, lalo po nung sila po ay nakaupo. Ano po yung style ng coercion? Yung mga tawag-tawag na yan, mahilig po siyang magtawag. From the national level, tatawagan kung may gusto po silang ipatrabaho or ipa-operate. Kagaya nga po kay Colonel Espinido. Yan. So from President Digong to Bato de la Rosa, si Bato de la Rosa tinatawagan niya. Dapat hindi po ganun yung protocol na from PNP national level direkta ka sa sa ground, sa grassroots level, sa munisipyo, sa chief of police. Hindi po dapat tama yun. Kagaya po yan, case po ni Espinido, tinatawagan po siya. Kung meron po silang gusto ipatrabaho, yan, tinatawagan, tumatawag sila. Maaring may mga threats. Maaring pwede nilang sabihin, pag hindi mo gawin to, itong consequence, ito ang mangyayari sa iyo or to your family. Aside from that, yung pong kay Superintendent Padilla, yung pong pinatay na 3 Chinese sa Davao Penal Colony. Alam naman po natin na tumawag daw itong si Pangulong Digong kay Padilla at narinig, mabuti na lang po at narinig po ito ng preso at nabusesan niya na si dating Pangulong Digong yung kausap ni Padilla at yun nga, minention niya about dinuguan, ginawan yung dinuguan. So ibig sabihin po, kung meron po siyang trip, kung gusto niya pong ipatrabaho, ipa-operate ang isang bagay, isang tawag ka lang. I-coerce ka niya, iti-threat ka niya. So ganun po ang nakita nating estilo ng pamilyang ito. Hindi po maganda kahit po si Digong, siya po ay naging diktador sa kanyang panahon when he was the president. Mga kababayan, para po sa akin, hindi po tama at hindi maganda sa isang demokrasya ang magkaroon ng diktador dahil wala po tayong kalayaan sa pananalita. Mawawala po sa atin ng ating mga karapatang pantao. Kaya kinakailangang labanan po natin ang kanilang pagbabalik or ang kanilang intensyong bumalik sa kapangyarihan. Gagawa po tayo ng paraan para malabanan po natin sila at hindi po magwagi ang mga taong dating ng abuso sa ating bayan. Pinadapa ang ating bayan. Pinahirapan ang ating mga mamamayang Pilipino. Marami pong mga nasawi, nawala. 30,000, 30,000 lives ang nawala. Kaya mga kababayan, it's up to you, it's up to us. Pero sana naman, sa susunod na eleksyon, mamili po tayo ng tama. Huwag na po nating iboto yung mga taga Davao. Kasali na dyan ang mga traditional politicians. Kasali na dyan ang mga alipores, mga kasamahan ng mga Duterte. Ito lang po muna ngayon, mga kababayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong salamat.